Good morning po sa mga marites diyan. Ang mga marites na laging nakasubaybay sa akin. Hindi naman nila alam kung bakit ganitong sitwasyon ko, ganito ang buhay ko. So, magaling lang sila makisawsaw na wala silang alam kung ano ang nangyari. Yan ang mga lumabas ang bunganga nila. Bakit ako ganito? So, wala naman akong mali. Wala akong mali sa pamilya ko. So, hindi naman ninyo alam kung anong sitwasyon ko. Kasi, isabi ko lang ang totoo. Kung nagloko yung mga asawa ninyo, kaya ba ninyo balikan? 4 na bisis ko siya pinapatawad. Hindi naman siguro maabot ng pang-5. Pangit naman maabot pang pang-5. So, yung mali niya, hindi na yun mabago. Lahat na yun ginawa niyang mali kasi 4 na bisis ko pinapatawad siya. Tapos yun sinabi ninyo na ako ganito, may ginawa ako dito anomalya. Wala akong ginawang anomalya. Lumabas lang ako dito sa Qatar pag maghulog ng pera. Never ako naglandi dito. So, huwag kayong mag-judge sa akin. Alam ko kung anong ginawa-gawa ko dito. Hindi pwede na palaboy-laboy ako dito kasi nasa bahay ako nagtrabaho, di ba? So, kung ganyan ang tingin niyo sa akin, walang problema yun. Kasi ako ang nakaalam sa sarili ko, di ba? Ang hirap naman na mag-explain pa ako sa inyo na ganito, na hindi kayo maniwala. Mas maigi na lang na silent. Alam naman ni Diyos kung anong ginagawa ko dito. Alam ni Lord. So, bago kayo magwalis sa bakuran ko, manalamin kayo muna. Walisan niyo mga sarili ninyo sa bakuran niyo. Magwalis kayo muna bago kayo magwalis sa bakuran ko. Ang hirap naman na mag-judge kayo sa akin. Hindi nyo alam kung ano ang katotohanan. Hirap naman siguro tanggapin na maabot pa ng 7 beses na patawad, diba? Kung matino kang tao, 2 beses lang ka magkamali, matanggap ko pa. Pero maabot ng 5, pang-6, hindi na yun normal na isip. Gawain na yun na yan ang gawain niya hanggang buhay pa siya. So ngayon, tumanda na siya. So, sino bang babae na lumalandi sa kanya? Wala na. Yung, alam ba ninyo yung mga babae? Lumalandi lang yun pag may mga pera ka. Yung ibang babae, landian ka lang pag may pera. Pag wala na, hindi. Iwala na ka. So, pag yung asawa ninyo, gawa kayo ng tulungan sa asawa ninyo. Yung asawa kaya magtiis kung anong mayroon, kahit asin kinakain. Basta, peaceful yung pamilya. Pero yung gawain ninyo na hindi maganda, puro na lang pambabae, inom, sugal. So, walang asawa na magtiis. Yan tandaan ninyo, walang asawa magtiis. Tapos, pagsabihan mo, bugbugin ka pa. Ako naranasan kong binubugbog ko dati. Mapasaan ako, sinasakal ako. So, ang hirap ang naranasan ko. So, buhat nag-abroad ako. So, nagdesisyon na ako na pag-ulitin niya. Talaga, hiwalayan ko siya. Sinasakal niya ako pagkatapos. Sinasabihan niya ako palamunin lang. Pero ngayon, hindi na ako. Ngayon, happy na ako sa sarili ko. Wala nang magsabi ganito, ganoon ka. So, wala nang magbugbog sa akin. Dati, tinitiis ko lang na bugbugin ako. Ang hirap pa yan, bugbugin ka. Hindi naman ako binubugbog sa pamilya ko. Pero yung ibang tao lang nagbugbog sa akin. Masakit talaga nga mapasaan yung kamay ko, yung paa ko. Yun ang sinusuntok niya, yung paa ko at saka kamay ko. Tapos yung liig ko, sinasakal niya, puro galos dito.
dati. Ang hirap. Kahit pa anong gawin ko sa kanya, ganyan ginagawa niya. So, pag nag-abroad na ako, na babae na naman. Pag apat na beses yan ng babae, iba-iba. So, nag-isip na ako na hiwalayan ko na, tama na. Kasi, nahirapan na ako sobrang. So, ngayon sa awa ng Diyos, yung asawa ko, mabait naman yung pangalawa. Happy ako. Happy na ako. Hindi ako sinasaktan. Kahit bata pa siya sa akin. 16 years ang gap namin. Pero, masaya ako sa kanya. Wala siyang bisyo, hindi na babae. Nasa bahay lang siya. Tapos, pag nasa Pilipinas ko, nasa bakasyon, inaalagaan niya ako. Kung anong, pag tinitingnan niya ako na sad ako, sabihan niya ako, anong gusto mo, alis tayo? Bakit sad ka? Pero yung dati, naku, kalbaryo ang nadaanan ko, bugbog ko sirado. Hindi naman ako binugbog sa pamilya ko kasi ako ang bunso, mahal ko nila. Kahit kurot, hindi ko naranasan sa pamilya ko. Pero yun sa ex-husband ko dati, bugbog sa kami. Pat sinabihan pa ako na palamunin, walang kwenta. So, mahirap talaga, ang hirap talaga na wala kang matapos kasi yung tingin niya pampunas ka na lang. Kinuha ka lang asawahin na parang gawain ka lang na pampunas, takluto, maid niya. Salamat po sa inyong lahat sa suporta. Hindi ko kayo makalimutan. At huwag kayong mag-alala, ito na channel. Makatulong na ako, so tumutulong ako sa mga kapwa nating mga Pilipino na kagaya ko na hindi naman ako mayaman, mahirap din ako. Salamat po sa inyong po. Thank you.